Una, yung fact na hindi siya notaryado 'no, hindi naman 'yan mangangahulugan na kaagad na wala ng, kahit anong legal effect ang isang dokumento 'no. Hindi nangangahulugan na parang tulad ng sinasabi na it should be treated as a mere, trash 'no, hindi ho gano'n 'yun. So, again maliwanag at kung susuriin ho natin 'no, yung dun sa statement mismo ni Ginoong Las Cañas, bakit pabago-bago yung, ano niya ano, yung naging statement niya. Meron ho siyang, paliwanag din na sinabi tungkol diyan sa kanyang, salaysay ano ho. At sinabi nga ho ni, NBI Director Matibag tungkol dito, sinasabi niya, kailangan nating hindi ibig sabihin na kapag, nagbago ang statement ng isang tao, 'pag nag-recant siya, pinalitan niya sinabi niya, hindi ibig sabihin nun kaagad na hindi na puwedeng pagkatiwalaan 'no, kung anong sa kanya naging huling pahayag. It's on a case-to-case basis. Sabi nga ho niya, kailangan tignan, alin ba ang totoo, ano ba ang rason kung bakit siya nagbago ng statement para makita ano yung totoo, yung nauna o yung sumunod na statement 'no. At, sa pagkakaalam ko ho 'no, I haven't, seen the entirety of the statement of Mr. Las Cañas, pero mukhang meron ho siyang mga paliwanag na ginawa doon bakit nagbago ang statement niya. Dahil sinasabi niya dun sa unang pagkakataon na, nag-attend ho siya 'no, dun sa mga hearings before the Senate, kasi may sinasabi ho siya dun na na-coach siya, naturuan siya, na i-deny lahat ng allegations about dito sa, Davao Death Squad ano. But again, to be fair, ulitin natin, yan ay, statements ni Mr. Las Cañas 'no, at, sabi naman natin we were not presenting them to prove, the truth of these statements dahil nga wala si Mr. Las Cañas. To be accurate 'no, again ang purpose bakit natin pine-present 'to, just to show ano yung naging basehan ng NBI para magkaroon ho sila ng ganitong institutional findings. Dagdagan ko lang yan na Billy, no? Mahalaga kasi yung testimonyang yon o yung affidavit na yon ni Arturo Las Cañas na kung saan ay meron siyang sinabi doon na merong orders coming from then Mayor Sara Duterte na somehow ay related doon sa order na magkaroon ng kidnapping at magkaroon ng sinasabi nilang extrajudicial killings, no. Ang punto kasi dito, tama yung sinabi ni Attorney Jay, no, na hindi naman ibig sabihin na kung pabago-bago ang testimo o affidavit ng isang witness ay wala ng bigat o wala ng value yung sinabi niya, no. Remember dun sa kanyang pangalawang affidavit, parang binanggit doon ni Arturo Las Cañas that he was somehow under duress eh. Kasi kinote siya, no, pinasabi sa kanya na ito yung sabihin niya, etc. etc. Until siguro tinamaan ng konsensya, siguro naramdaman niya na kung di ako nagkakamali, galing pa siya sa sakit nung sinabi niyang nakonsensya siya at gusto niya na magsabi ng katotohanan. At yan ang sa aking paniwala. I don't know if Attorney Jay will agree with me. This is admission against interest eh. Kasi inamin niya na meron siyang mga pananagutan na dapat gawin kung kaya't nakonsensya siya at sinabi niya, isiniwalat niya ito. So again, let's not look at the affidavit as the only evidence, no, na ipinisinta ng NBI kasi parte lamang ito ng ebidensya na dapat balansehin at tingnan ng ating impeachment court. At again, no, ultimately the one that will decide whether the evidence is admissible or not yung ating impeachment court, at doon nila dapat gawin ang kanilang decision base dun sa facts o dun sa nabalansi nilang mga ebidensyang inilatag ng prosecution.